Pagsamahin mo ang 2 cups ng glutinous rice flour, 1 cup rice flour, 1 cup white sugar, at 1 teaspoon salt. Haluin hanggang mag-well-combine na lahat yung ating mga dry ingredients. Then, maglagay tayo ng 2 cups ng coconut milk or 400 ml at 1 can ng evap milk. Haluin lang natin ito ulit hanggang sa matunaw na lahat yung ating dry ingredients. Pero huwag kayong mag-alala dahil sasalain naman natin ito ng isang beses. Yung complete ingredients natin mga mare, ilalagay ko na lang ulit sa ating comment section box. Shoutout nga pala kay Ma'am Teresa Deloso ng Pasig City, kay Ma'am Guarda Lori ng Bulan, Sorsogon. Salamat po lagi sa panonood. Kapag nasala na natin, hatiin lang natin ito sa dalawa. Mag-scoop lang ako dito ng 2 and 1/4 cup ng mixture. At hahaluan ko lang ito ng 1/4 cup ng condensed milk. Isabay na rin natin yung ating 1/4 cup ng cocoa powder. Any brand po ng cocoa powder ay pwede ninyong gamitin. At kapag well mixed na, itabi lang muna natin ito. Dito sa kawali, ilagay na natin yung ating plain mixture. Lutuin lang natin ito sa katamtamang hina ng apoy. Dapat ay continuous lang yung paghalo natin dito. Kapag napansin yung medyo namumuo na at ganito na yung itsura niya, patayin na ang apoy at itabi lang muna. Next, yung ating chocolate mixture naman. Same procedure lang din ang gagawin natin. Lutuin lang natin ito ulit sa mahinang apoy. Dapat continuous lang yung paghahalo. At kapag ganito na yung itsura niya, pwede na kayong maglagay dito ng 1/4 cup ng dinurog na mani. Then, halu-haluin lang natin ito ulit kapag well mixed na yung ating mga sangkap. Patayin na ang apoy at itabi lang muna natin ito. Para sa ating pambalot, kakailanganin lang natin dito ng dahon ng saging. Napainit ko na ito mga mare. Bali, nag-scoop lang ako dito ng 1 tablespoon ng mixture. Bali, iro-roll lang natin ito ng pahaba. Ganon din dito sa ating chocolate mixture. Then, pagdikitin lang natin silang dalawa. Nung una, medyo nahirapan ako, pero nung paulit-ulit ko na siyang ginagawa, ay medyo nagamay ko naman na siya. Madali lang naman hanapin ang ating mga sangkap dito mga mare. Medyo maproseso nga lang yung paggawa nito. Pero worth it naman kapag naluto na natin siya. Tinalian ko na lang ng dahon ng saging yung bawat gilid. Pwede rin naman kayong gumamit dito ng sinulid na pantali. At sa puntong ito, dapat ay nakapagpakulo na rin kayo ng tubig na pag-i-steaman. Bali, i-steam ko lang ito sa katamtamang hina ng apoy ng 30 minutes. And after 30 minutes, check na natin kung ito ay luto na. Palalamigin lang muna natin ito bago natin ito tikman. At eto na nga ang resulta ng ating ginawa. Medyo maganda naman yung pagkakagawa ko dito mga mare, kahit first time ko lang siyang gawin. At ayan na nga sa wakas, nakagawa na rin ako ng chocomoron. Maraming salamat po sa panonood. Bye everyone!